ito nanggaling na mismo sa mga vlogger po nila. Yung dahilan kung bakit natin hindi pwedeng suportahan yung slate ni Duterte. Kasi eto yung isang patunay ha. Eto yung isang patunay na hindi po para sa inyo. Yung gagawing pagtakbo ng mga senador na nasa slate ni Digong. I-play natin mga kababayan. Kasi baka sabihin ng iba fake news eh. Itong 11 nabuo nila PRRD, iboto na natin ng diretso. Bakit? Mas kailangan natin itong ipanalo dahil sa napipintong impeachment kay VP Sara. Yun! Kasi kung uupo itong mga partido at may utang na loob kay Bongbong Marcos na mga politiko, sigurado tayo, good as impeach na yan si VP Sara sa... actually, impeach siya sa Congress, pero mas lalo pa yung madidiin sa Senado. Kita niyo mga kababayan ha? Kita niyo yung dahilan kung bakit nagpapatakbo sila ng mga senador ngayon. Kung bakit dapat nyo daw isureball na manalo mga kababayan etong mga nasa slate ni Duterte katulad ni Jamie Bondoc at nung iba pa. Kasi mga kababayan, para isalba pala etong si Sara Duterte sa bingid ng impeachment. Kaya no, pasimpleng inilaglag yung mga tumatakbong senador. Di ba yung sinasabi ng ibang mga senador mga kababayan kaya sila bumabalik katulad ni Bato, para pagsilbahan daw ang mamamayang Pilipino. Hindi pala para doon. Kung hindi, para isalba si Sara Duterte sa napipintong impeachment mga kababayan. Kita nyo kung titingnan nyo mga kababayan wala silang tiwala sa proseso. Wala silang tiwala sa magaganap na trial dyan po sa Senado. Kasi ang pakiramdam nila, may impeach po talaga etong si Sara Duterte. Ang sa atin lang naman kasi mga kababayan, ganito lang yan Isipin nyo po ang sa atin lang, kung walang ginawa si Sara Duterte, bakit sila natatakot? Isipin nyo mabuti mga kababayan, kung walang ginawang paglulustay or maanumalyang paglulustay ng pera ng mamamayan, etong si Vice President Sara Duterte, bakit takot na takot yung mga vlogger nila na ibang senador yung maluklok? Diba mga kababayan, bakit ngayon pa lang nananawagan na dapat ipanalo nyo yung mga senador nila para maisalba etong si Sara Duterte? Kasi nga naman mga kababayan, once na ang manalong senador ay pro-mamamayang Pilipino at nakitaan na karapat dapat ma-impeach mga kababayan, etong si Sara Duterte at guilty po siya sa maanumalyang paglustay ng pera ng taong bayan, asahan nyo na automatic impeachment talaga yan. Ano po kapag ka na-guilty siya? Pero kung nakita naman ng mga senador na pro-mamamayang Pilipino na wala talagang maanumalyang paglustay ng pera ng mamamayang Pilipino at hindi po ka-impeach etong si Vice President Sara Duterte, o di hindi siya mai-impeach, ganun lamang po kasimple. Mga kababayan, kaya nga ang panawagan ko sa inyo, hindi ko naman sinabi na ang iboto ninyo pro-BBM ng mga senador. Ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan, ang iboto ninyo yung pro-mamamayang Pilipinong mga senador na titindigan etong impeachment na ito at ilalagay sa isipan po nila ng interes ng mamamayan yung isinusulong nito or pinag-uusapan po dito. Hindi ko naman sinabi sa inyo na ang iboto ninyong senador ay yung na yung iniisip ay interes ng presidente or interes ng gobyerno. Ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan or kahit ng mga kasamahan kong vlogger, ang suportahan ninyong senador ay yung titindig na walang utang na loob kay Digong, titindigan yung impeachment trial na ang iniisip ay kapakanan ng sambayan ng Pilipino. So ngayon, ito yung isang patunay kung bakit wag nating iboto yung mga pro-China kasi poprotektahan lang ng mga yan si Sara Duterte at hindi ang taong bayan. Mismong nanggaling na yan sa bibig ng mga vlogger po nila. Slate ni PRD na alam natin na magseserbisyo talaga sa taong bayan. Nako! Marcoleta, Jimmy Bondoc, Pastor Kibuloy, Vic Rodriguez, Bato, Bongo, Gonzales, Lintik, at marami pang iba. Yan. Tingnan niya mga kababayan Tingnan niya, pakinggan niyo pa. Sabi ko nga sa inyo hindi na importante kung yan sila Philip Salvador kasi marami pa rin mga Pilipino ang may reservation. Wag na natin. Hindi na daw importante sina Philip Salvador. Pakinig niyo mga kababayan, iboto niyo na daw ng diretso yung slate mga kababayan ni Digong. Hindi na daw importante si Philip Salvador. Wag niyo na, ibig sabihin, wag niyo nang iboto si Philip Salvador. Hindi na daw importante yan. Kasi nga mga kababayan,
ang kailangan nyo daw iboto yung nasa mismong slate. Ano po, yung nasa mismong slate ni Duterte. O mismong vlogger na ni Digong ang nagsasabi niya na member ng Banatae ang nagsasabi na, na hindi na importante. Huwag nyo nang iboto si Philip Salvador. Kasi wala namang kwenta yon, hindi na importante yon. Ganun yung sinasabi dyan. Pag-usapan yun. Itong 11 na buo nila PRRD, iboto na natin ang diretsyo. Bakit? Mas kailangan natin itong ipanalo dahil sa napipintong impeachment kay VP Sara. Kasi kung uupo itong mga partido at may utang na loob kay Bongbong Marcos na mga politiko, sigurado tayo, good as impeach na yan si VP Sara sa... actually, impeach siya sa Congress, pero mas lalo pa yung madidiin sa Senado. At ang ayaw natin is magkaroon ng perpetual disqualification. Kaya double time tayo sa pangangampanya. Etong slate ni PRR... Oh, double partida, double time pa kayo niyan, ha? Samantalang tayo, mga kababayan, kita nyo, ha? Wala pa tayong gaanong ina-announce, hindi pa natin ipinifinal. Ano po, wala pa tayong final na ina-announce ng mga politiko, mga kababayan. Sa party list meron na. Pero mga kababayan, sa mga politiko, siguro si Tito Sen pa lang at saka si Mark Gamboa, and then yung iba na mga nasa slate ng bagong Pilipinas slate, pero hindi ko pa nai-flex eh. Kaya pinipili pa rin natin hanggang ngayon, mga kababayan. Pero sila, double time na pala sila, mga kababayan. Partida, pa easy-easy pa lang tayo. Kahit political campaign period na ngayon, mga kababayan. Pero sila, kita nyo naman, mismong nanggaling na sa kanila na sila ay double time na para lang maipanalo yung mga kandidato po nila. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kaya lang naman kasi tayo pa easy-easy ngayon. Kasi sabi ko nga sa inyo, panawagan ko naman lagi, piliin ninyo yung pro-Pilipinas, hindi yung pro-China. At may tiwala ako sa mamamayang Pilipino na magluluklok kayo ng mga politiko na makabayan, makatao at makabansa. Hindi yung maka-China, mga kababayan. Ano po? So ngayon sila double time na. Ako hindi pa kasi may tiwala ako sa inyo. Anyway, ipagpatuloy pa natin. RD, iano natin yan, ilakad natin yan ng masinsinan dahil dito magsisimula sa 2025 yung totoong check and balances. Ang 2025 elections po ang isa sa pinaka-popular na midterm elections. Usually, Coach Oli, ang midterm elections hindi masyadong pinapansin eh. Kasi nga, senator, pababa lang yung tumatakbo. Ang usually talagang maingay na maingay is yung presidential election. Pero bakit naging sobrang popular nitong midterm elections? Kasi nga, ito yung magdidikta whether sa 2028 meron pa tayong Duterte na iboboto bilang presidente. Coach Oli. Tama yun. Bukod doon sa impeachment, kasi kailangan natin ng numero sa Senado. Kailangan natin makabuo ng at least man lang ay 9. Kasi kailangan dyan 2/3. So 16. Pag ang 16 ay bumoto na ma-impeach si VP Sara, convicted siya dyan. Sabi dito, ano yun? Vote Soto, Lacson, Ong, Busita. Nakaw si Congressman Busita. Panoorin nyo yung live natin noong nakaraan. Makikita nyo kung bakit. Hindi na siya makakatakbo sa 2028. So mas maganda, straight natin yan. Pero bukod doon sa impeachment, ako mas gugustuhin ko ng sumugal doon sa bago. Kasi tinan nyo, halimbawa, si Lito Lapid, yan yung sinasabi ko, yan na siya eh. Yan na. Happy ba kayo doon sa nangyari sa panunungkulan ni Lito Lapid? Huwag na kayong umasa magbabago siya. Yun na yun. Susugal na ako dun sa bago, at least, kahit pa... Hindi! Ayaw namin ng bago! Kita nyo naman, at 2022, nagluklok tayo ng bago. Anong nangyari dun sa baguhang yon, mga kababayan? Hanggang ngayon, nag-OJT pa rin sa Senado. At wala pa nga atang nagagawang batas. Kaya nga mga kababayan, mahirap magluklok at magtiwala dun sa ibang mga bago. Pero hindi ko naman nilalahat. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, meron na tayong patunay eh. Meron na tayong buhay na patunay na hindi lahat ng bago nagiging successful. Mga kababayan, sa larangan ng politika. Yung isa nga dyan, hanggang ngayon, nag-OJT pa rin sa Senado. Hindi nga natin alam kung nakalikha na ba ng batas or kung may nagawa na ba. Simpleng pangakong federalism lang, hindi pa magawa.
mga kababayan, ilang taon na matatapos na yung term niya sa pagkasenador nang masama ang loob sa kanya ng mamamayang Pilipino. 'Di ba? Kasi yung mga pangako niya nawala na at napalitan na ng puro pagtatanggol kay Digong. So ngayon mga kababayan, yan yung isang dahilan kung bakit yung iba natatakot na magluklok ng katulad ni Ipe, ni Philip Salvador, mga kababayan, kasi pangit nga pala talagang magluklok nang walang experience sa politika, mga kababayan, especially walang alam sa politika. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Paano? May panalo ko. Kaysa dun sa luma na alam nyo walang nagawa, susugalan nyo pa, alam nyo talo, para kang umattend ng sabong at tumaya ka sa bibi. Alam mo ng talo Alam mo ng bakit ka pa Halatang magsasabong? Boboto ron. Unless sa tingin mo, maganda yung ginawa ni Dito Lapid. Ewan ko naman sa'yo kung saan mundo ka na po, saan ka nakatira, baka sa buwan ka. Halimbawa, si Amy, anong nagawa niyan? Diba? Kayo na maghusga, hindi ko kayo didiktahan. Pero para sa akin, kita nyo mga kababayan kita nyo, diyan nagkamali kasi si Senator Amy Marcos. Sa totoo lang mga kababayan, nagkamali siya ng malaki nung kinampihan niya ang mga Duterte at nanatili siyang nakastand sa mga Duterte. Kasi biruin nyo yung mga vlogger ni Digong, hindi naman siya ikinakampanya. Yung mga vlogger ni Digong, kinasusuklaman siya. Ito yung isang patunay. Kita nyo mismong mga vlogger na ni Digong ang naglulubog kay Senator Amy Marcos, mga kababayan, sa Kumunoy. Bakit? Ano ba yung sinasabi dito ng mga vlogger ni Digong? Tingnan nyo si Amy, ano ba nagawa niya? Ibig sabihin, para sa kanila, sa mga vlogger ni Digong, na halos ipinagtatanggol ni Senator Amy Marcos yung kanilang sinusuportahan, walang kwenta si Senator Amy Marcos para sa kanila kasi wala daw nagawa. Mga kababayan, sa totoo lang, kung ipinakita lang sana ni Senator Amy Marcos yung pagmamahal sa kapatid, hindi ko naman sinabing konsintihin niya yung nakikita niyang mali kay PBBM. Pero yung pagpapakita niya ng pagmamahal sa kanyang kapatid, kahit man lang yung ipagtanggol yung kanyang tatay sa mga taong bumabalahura sa kanyang tatay, makita lang ng sambayan ng Pilipino yon. Mahirap kasi pag nawala yung yung tiwala ng mga Marcos loyalists kay Senator Amy Marcos, mahirap siyang makasurvive. Mas maganda pa mga kababayan na mawalan ng tiwala sa kanya yung mga DDS, yung mga DD-shit, kaysa mawala yung tiwala sa kanya ng mga Marcos loyalists. Kasi yung mga DD-shit, mga kababayan, wala naman yan kung wala ang mga Marcos loyalists. Tandaan po natin yan. Ngayon, kung titingnan po nating mabuti, eto na yung isang patunay na mali ang landas na tinahak ni Senator Amy Marcos. Bakit? Mismong yung mga vlogger na ni Digong ang nagdulubog sa kanya sa Kumunoy at hindi natin alam kung makakasurvive ba siya ngayon. Magbabago na rin tayo. Doon na tayo sa, meron tayong panalo. Yan yung sinasabi natin na gusto mo ng pagbabago, doon ka sa bago. Hindi ko sinasabi na 100% yan ay maayos yan. But if chance ang ating pag-uusapan, dito na tayo sa PDP. At yan ipupukpukin naman ni PRRD yan. At kung sakaling yan ay manalo at nagkalat yan, aanuhin natin yan. Hindi nga napukpok ni Duterte si Robin Padilla Papukpok mo muna si Robin Padilla bago mo ka makumbinsihin na iboto yung mga kandidato ninyo. Kasi mga kababayan, hanggang ngayon nga, kita nyo, matatapos na yung term ni Robin Padilla. May nagawa ba? Napukpok ba ni Duterte si Robin Padilla? Naayos ba ni Robin Padilla yung trabaho niya sa Senado? Kaya nga bago niya tayo kumbinsihin na iboto yung nasa slate ng PDP laban, ipapukpok niya muna etong si Robin Padilla kasi hanggang ngayon wala pa atang nagagawa. Ano po, so ngayon, ituloy na agad natin yan mga kababayan dito pa sa isa. Yan. Na kung saan, eto daw pong si PBBM, mata pobre daw. Ano po, mata pobre daw kasi nga nagbitaw ng ganong klase ng mga salita na kung saan, sabi ko nga sa inyo kanina, minsan lang magsalita ang presidente po natin. At yung sinasabi ni PBBM mga kababayan, totoo po yun. Kasi tumatama sa kanila, tinatamaan sila. So ngayon mga kababayan, kung kanina nangangampanya yung mga vlogger ni Digong para iboto lahat yung nasa slate na pinili ni Duterte para isalba si Sara Duterte, mga kababayan, ngayon naman, eto, sabi ko nga sa inyo, marami magre-react doon sa sinabi ni PBBM kasi maraming tatamaan at isa na ito, mga kababayan. So sa sinabi nitong si BBM,
tingnan ninyo ha. Yung para daw ang mga kandidato, ay ano sabi, Boss Dada, parang pinabili ng suka. Oo. Totoo At naman. hirap na hirap daw. Kumuha Hirap na hirap daw makahanap ng mga malalakas na kandidato. O ganyan kasi yung mga alta eh. Yung mga matataas na tao, talagang matapobre. Kita mo naman eh, di ba? Kung paano nila matain, yung mga sa tingin nila walang pangalan. Hindi kasing laki ng pangalan nilang Marcos. Ganyan po nila, ganyan ang pagtingin ng mga yan sa mga Pilipino. Hindi. Mali ka dyan, brother. Iba yung nangmamata at iba yung nagsasabi ng totoo. Tandaan natin yan, mga kababayan. Tandaan yung mabuti palagi na iba po yung nangmamata ng mga kababayang Pilipino natin. Iba yung nangmamata doon sa mga katunggali sa politiko at iba yung nagsasabi ng totoo. Yung nangmamata kasi, ang isang halimbawa dyan, yung sasabihan mo yung politiko na kaya hindi ka tumitingin kasi pangit. Katulad nung ginawa ni Duterte, mga kababayan, kay former Senator Leila de Lima, na kung saan, habang naando doon sa hearing ng Senado, pinagtatawanan nila etong si former Senator Leila de Lima. And then, mga kababayan, iba naman yung nagsasabi ng totoo. Kasi yung sinabi ni PBBM, nakita nyo ba? Hindi. Nakikita nyo ba yung mga politikong tinutukoy ni PBBM? Hindi. Nakikita nyo. So, ibig sabihin, yung sinasabi ng presidente natin, totoo yun. Kasi meron naman nga talagang bulaang propeta na ngayon ay nasa sakdal. Sino ba yun? Merong politiko dyan na tumatakbo sa pagkasenador na parang nautusan lang na bumili ng suka. Sino ba yun? Meron naman dyan, mga kababayan, na nagmamakawat humihingi ng boto. Sino ba yun? Diba, mga kababayan, nakikita natin kung sino yung mga tao na yon. At ngayon, dahil nakikita natin, totoo. Sabi ko nga po sa inyo, mga Pilipino, kung ano yung nakikita nila, yun yung mas pinaniniwalaan nila. Yung sinasabi ni PBBM, wala naman siyang binanggit na pangalan, pero nakikita nating lahat. So, ibig sabihin, totoo po yun. At yung kay Digong naman, mga kababayan, na sinabi na pangit, etong si former Senator Leila de Lima, pangmamata yun. Yun ang pangmamata talaga. Kaya nga, ibang-iba, mga kababayan, etong Marcoses sa mga Duterte. Kasi ang mga Duterte, hindi ko naman nila lahat, nang mamata po talaga ng mga kababayang Pilipino natin. Kaya nga ang ginawa ni Duterte nung panahon niya, nung siya ang presidente, minata niya at ginipit niya yung mga kalaban niya sa politika. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, ugali po nilang mangmata ng mga kababayang Pilipino natin. At ngayon naman, na nagsalita si PBBM, minsan na nga lang magsalita, sa pool silang lahat. Tinamaan silang lahat. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Ganyan, dyan sila lumaki. Lumaki yan sa palasyo, tatandaan natin si Marcos. Kaya ang tingin niya dyan sa atin, mabababa. Pero don't forget, si PRRD kulelat dati sa survey. Bakit siya ano? Ito, sila na nagsabi, mga kababayan, nakulelat si Duterte dati sa survey. Yan, tama yan. Sabihin niyo ang totoo sa taong bayan. Ang totoo dyan, mga kababayan, totoo naman nga talaga, nakulelat si Duterte dati sa survey. Walang nakakakilala sa kanya, sa madalit salita, nobody. Di siya kilala. Wala siyang kwenta, ika nga, mga kababayan, nung una. Kasi nga naman, mga kababayan, di ba ilang beses nang ipinatawag dati yan sa sa Kongreso ata or Senado about doon sa pag-i-smuggling ng bigas. Di umano. Pakitama na lamang poko ha. Ngayon, nung tumatakbo siya, or nagpa siyang tumakbo sa pagka-presidente, kasi nung una pa ayaw-ayaw pa, pakipot pa, pero gusto din naman. Nung nagpa siyang tumakbo sa pagka-presidente, hindi naman talaga siya kilala. Totoo yan. Hindi talaga siya kilala, mga kababayan. Bakit siya nakilala? Paulit-ulit niyang ginagamit yung pangalan ni Apo Lakay, ni former President Ferdinand Marcos Sr. Paulit-ulit niyang binabanggit yan hanggang sa nabanggit niya na kapag ka siya ay nanalo, ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani, etong si Apo Lakay. Siyempre, yung mga Marcos loyalist ng mga panahon na yon, mga kababayan, dahil nga nakita natin na may matinding karamdaman, etong katandem ni PBBM na si Ma'am Miriam Defensor, at nakita rin naman natin na nangako, mga kababayan, etong si Duterte na ipapalibing sa libingan ng mga bayani, etong si Apo Lakay, sinuportahan ngayon ng mga Marcos loyalist etong si Duterte kasi nga ipinakilala siya ni Senator Amy Marcos sa mga Marcos loyalist. Yan yung dahilan
kung bakit bigla ang nanguna sa survey yang si Digong at kung bakit nanalo sa pagka-presidente yang si Duterte. Kasi sinuportahan niya ng mga Marcos loyalist. Totoo po yan. Kasi mga kababayan, isa po tayo sa may ayaw kay Duterte dati. Kaya nga lang natin sinuportahan yan kasi nga pagka nanalo siya, ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani etong si former President Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Biglang nung malapit na eleksyon, panalo. Kaya ako At dahil yan sa mga Marcos loyalists, huwag niyong ibahin yung kwento. Ang totoo dyan, malaki ang utang na loob ni Digong sa mga Marcos loyalists at sa pamilyang Marcos kasi tinulungan siya. Niwala ako yung binitawan ni PRRD, mananalo ang PDP, kinakapitan ko yan. Ibig sabihin, alam ni PRRD yung formula. Kahit ngayon, mukhang dehado. Come close the election. Dehado talaga. Tama yung sinasabi ninyo. Yung mga kandidato ninyo talagang dehado katulad ni Bato. Dehado talaga yung mga yan. Bakit? Kasi hindi nakahayaan ng taong bayan ngayon na maibalik yung mga pro-China. Hindi nakahayaan ng taong bayan ngayon na maibalik yung mga politikong kumupkop ng mga dayuhan na nagdegosyo ng iligal dito sa ating bansa. Tandaan nyo yan mga kababayan. Alam niya paano iikutin yan. Alam niya karisma. At yung mga walang apelyido, iyaan ang mananalo. Dahil yung dating hindi kasing laki na Marcos ang apelyido na Duterte, iyaan ang tumalo sa Aquino na hindi kinaya ng Marcos. Dako! Yun daw mga kababayan. Si Duterte daw ang tumalo sa Aquino na hindi daw kinaya ng Marcos. Bakit ba natalo? Mga kababayan, bakit ba tinalo ang Aquino ni Duterte? Sino ba ang tumulong? Sabihin nyo kasi yung totoo. Sino yung tumulong kung bakit lumakas ang pangalan ni Duterte? Siyempre, mga Marcos loyalists, di ba mga kababayan? At si Senator Amy Marcos, ipinakilala siya sa mga Marcos loyalists. Yan yung dahilan kung bakit nanalo si Digong. Huwag niyong baluktutin yung kwento at huwag niyong palabasin na para bang ang dami-dami ng mga DDS nung mga panahon na yon. Wala pang DDS, may Marcos loyalist na. Tandaan nyo yan. Tapos, diyan pa kumapit ang Marcos. Saan? Sa apelyidong Duterte. Kaya wag nating minamaliit ang mga nasa ilalim. Dahil tatandaan natin, ang pag-angat, I really believe that a promotion belongs to the Lord. Pag itinaas ka ng Diyos, walang makakapigil. At pag binaba ka ng Diyos, kahit anong apelyido mo pa, sa Hawaii. Kumapit daw mga kababayan kumapit daw ang mga Marcos sa mga Duterte. Parang baligtad naman ata. Sino ba yung paulit-ulit na nagsasabi na hindi ako mananalo kung hindi dahil kay Amy. Kung hindi dahil kay Amy na tinulungan ako, wala naman ako pira. Diba? Sino ba yung malimit magsabi nun? Wala naman ako pira. Pero, tinulungan ako ni Amy, nandyan si Amy. At ngayon, paulit-ulit yung binabanggit ang pangalan ni Apo Lakay, pinagkatiwalaan siya ng mga Marcoses. Tama yung sinasabi ni ni Atty. Larry Gadon. Mga kababayan, totoo yung sinasabi ni Atty. Larry Gadon na no choice ang mamamayang Pilipino noong mga panahon na yon. Alam niyo kung wala lang matinding karamdaman, kung wala lang matinding karamdaman, etong si former Senator Miriam Defensor, mga kababayan, automatic mananalo siya sa pagka-presidente. Kung wala lang siya matinding karamdaman. Kaso nga lang mga kababayan, siyempre no choice ang mamamayang Pilipino, laging binabanggit si Apo Lakay, na kapag ka nanalo, ipapalibing sa libingan ng mga bayani, doon nakita ng mga Marcos loyalists na pipwede etong si Duterte. Kaya siya sinuportahan. Yan ang totoo dyan. Ang kumapit sa Marcos loyalists, sa kapangyarihan ng Marcoses, mga kababayan, ay walang iba kung hindi si Digong. Hindi ang Marcos ang kumapit kay Duterte. Kasi si Duterte hindi naman siya kilala. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Kapupulutin. Kaya dahan-dahan po tayo sa pang-aapi sa mga mabababang apelyido Marcos. Kita nyo naman, di ba? Yan mga kababayan, cut na natin dyan.
So kung makikita nyo, sabi nito mga banatae na anchor ng SMNI, ano daw, eto daw mga Marcoses kumapit sa mga Duterte, eto daw pong si PBBM, mata pobre daw, mapang-ape, ika nga, doon daw po sa mga mabababang apelyido at sa mga kandidatong hindi kilala. Pero kung titingnan natin mga kababayan na, yung sinabi kasi ng presidente, totoo yun. Kasi si Kibulok naman, nakikita naman natin, di ba, bula ang propeta nga, di umano, at ngayon ay nasa sakdal. Si Philip Salvador, para lang inutusan bumili ng suka. Si Vic Rodriguez, mga kababayan, nakikiusap na iboto at suportahan ng mamamayang Pilipino, nagmamakawa sa madalit salita. So ibig sabihin, yung tinutukoy ng presidente, totoo yun. Hindi po pang mamatayan. Pagsasabi po ng katotohanan po yan, mga kababayan. At ang dating sa kanila nung sinabing minsan lang nasalita ni PBBM na tinamaan sila, ang dating sa kanila ng aapi na mga kababayang Pilipino po natin, etong si PBBM, hindi naman po ganon. Nagsabi lang ng totoo ang presidente. Ano ba yung gusto ninyo? Yung presidente na nagsasabi ng totoo o yung presidente na kunyari mabait pero mapagkunwari pala, mga kababayan? At kunyari palamura pero takot pala sa China. Doon ako sa presidente na nagsasabi ng totoo, doon sa presidente na nagpapanggap na matapang pero takot pala sa China. Mga kababayan, takot sa presidente ng China. Ano po, so comment below na lamang po mga kababayan na kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan.